Ninuno Hoodie version 2. Hoodie na pwede kahit saan. Pangporma, check. Panglamig, check. Pangmotor, check. Pangregalo, check. At higit sa lahat, pang-horror, check. Bawat ukit merong kahulugan, pambansang hayop ng bayan, simbolo ng kalakasan. Isa lang ito sa mga damit ng JD Clothing Line. Ternuhan mo na din ng cargo shorts or cargo pants. Message lang kayo para maka-order. Kaya ano pang inaantay nyo? Order na. Ngayong August 1, meron tayong paparating na special promo. Free shipping para sa lahat ng items. Simple lang ang gagawin para makuha ang promo. Mag-message lang sa Facebook page ng JD Clothing Line para maasikaso ang promo at maisama ang orders nyo. Muli, wag na magpatumpik-tumpik pa. Message na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Rika. Walang eksaktong taon. Iloilo. Lumaki si Rika sa lolo niya na isang manggagamot sa probinsya. Hanggang sa nakapagtapos sa kursong nursing at nakapasok bilang magsasanay sa ospital sa syudad ng Iloilo. Ang buong akala niya, matitigil na ang mga nakikita kung mapapadpad doon sa syudad. Naisip ni Rika. Bata pa siya noon kaya bunga lamang ito ng imahinasyon. Isang araw habang nasa emergency room, sumisigaw siya at tumatakbo palabas. Nanginginig ang katawan habang humingi ng tulong. Hoy Riga, anong nangyari sa'yo? Bakit lumabas ka? Kailangan ni Dr. Sanchez ng alalay na paano ko ba? Nako, paano ko matututo kung una pa lang natatakot ka na? Ganun talaga kapag malapit ng mamatay. Masanay ka na, hindi lang ganyan ang makikita mo. Wika ng kasama sa trabaho na si Rogelio. May itim na nilalang ako nakita eh. Nakahawak po sa leeg ng pasyente. Paano ko siya tutulungan? Natatakot ako eh. Habang tinitignan ng doktor, mas lalong humigpit yung hawak ng nilalang eh. Nahimatay ito habang inaalala ang mga nangyari. Mabuti na lang ay hindi ito nabagok sa semento. Imbes na ang pasyente ang pagtuunan ng pansin, si Rika ang sinaklolohan ng mga kasama. Halos 3 oras itong nawalan ng malay. Nagising na lamang siya sa bakanteng kwarto para sa mga pasyente. Mabuti na lang wala gaanong pasyente ng araw na yun, kaya may nagamit sila para kay Rika. Tinawagan na din ng pamilya nito na sobrang nag-aalala. Kahit malayo ang syudad, naghabol ng masasakyan ang ama marating lang ang kinaroroonan ng anak. Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ako na lang ang nakapunta. Hindi na kaya ng nanay mo ang mahabang biyahe eh. Kahit sa tricycle, nahihilo na yun eh. Ano bang nangyari sa'yo? O baka naman hindi ka nakapagpahinga ng maayos? Wika ni Tatay Tupi. Ayos lang po ko, Tay. May nakita lang po kong kulay itim na nilalang eh. Sinasakal niya po yung pasyente. Nag-aagaw na buhay na po yung tao habang tinitignan ni Dr. Sanchez eh. Nasa gilid po ako nag-aalalay. Bigla na lang pong tumingin sa akin yung nilalang eh. Nanlilisik po yung mga mata. Sa sobrang kaba ko po kaya po ako napatakbo eh. Hindi ko na po kinaya yung nararamdaman ko kaya bigla na lang po akong hinimatay. Pagpapaliwanag ni Rika. Bukas ang ikatlong mata mo, Rika. Mula nang nakasama kita, pakiramdam ko, lagi ako may kasama na ibang tao eh. Tatay Tope, delikado po yan kapag hindi niya kinaya, di ba? Ibang gampanin niya ni Rika kapag nagkataon. Pero kung kakayanin mo yung dalin, malaking tulong yan sa trabahong pinasok mo. Kaso marami tayong kasama na hindi naniniwala sa ganyan kaya mag-iingat ka. Wika ni Rogelio.
Salamat sa pagtulong ah. Mula nung magumpisa ako dito, marami na akong nakikita pero kakaiba yung kanina. Pangkaraniwan na sa akin yung mga kaluluwa eh. Pero bago sa akin yung nilalang eh. Tugon ni Rika. Delikado ang mga ganyan anak. Wala ka pa namang proteksyon. Mahirap at baka madamay ka sa sumpa. Paano kaya kung umuwi ka muna sa atin? Nababahala ako eh. Baka makaengkwentro mo yung mga halang na bituka tapos bruha. Mahirap na anak. Malayo ang lola mo para matulungan ka. Napaisip ito habang nakikinig sa ama. Inaalala ang mga nasaksihan. At para mapayapa ang lahat, sumama na lang ito sa pag-uwi. Napagpasya ni Rika na sa malapit na ospital na lamang magsanay. Wala namang naging problema sa paglipat ng dalaga. Agad itong binigyan ng paintulot ng punong katiwala sa ospital na pinagsasanayan. Mabilis lang din ang naging paglipat niya dahil sa rekomendasyong ibinigay sa kanya. Naikwento ni Rika sa lola ang dahilan kung bakit siya lumipat. Alam ng matanda na matindi ang kakarapin ng apo. Nararamdaman niya na kailangang maturuan ng apo ng mga pamamaraan upang madepensan ang sarili. Tinuruan niya ito ng mga usal at mga orasyong pamproteksyon at pangdepensa. Binigay niya ang isang libretang minanapa sa mga ninuno. Hindi lang ito basta natututunan, apa. Kailangan mo ng matinding paniniwala sa kakayahan ng gamit lalo na ng mga kataga. Kailangan mong pagkatiwalaan ang kakayang taglay na ipinagkaloob sa iyo ng may likha. Ay apa, hindi madali ang gagawin nating pagsasanay sa iyo. Kailangan mong magdebosyon at mag-ayuno. Buuin mo ang 45 araw ng pagdedebosyon at pagkatapos, doon kita tuturuan kung paano isasagawa ang mga ritual sa tamang pamamaraan. Wika ng lola. Lola, magagaya na po ba ako sa inyo? Kapag natutunan ko po ba lahat ng yan, magiging albularyo din ako? Nag-aalinlangan po ako eh. Hindi ko po alam kung kaya ko. Tugon ni Rika. Yan ang una mong tanggalin. Hindi ka naniniwala sa sarili mong kakayahan. Apo, kahit sino ay pwedeng manggamot pero hindi lahat nakakapagpagaling. Nasa puso ng tao at tibay ng pananalig sa Ama. Sa sariling kakayahan mag-uumpisa ang lahat. Tandaan mo, hindi mo magagawa ang isang bagay hanggat hindi bukas ang kalooban mo sa pagtanggap at paniniwala. Dahil sa pag-alalay ng lola, nalagpasan niya ang mga kailangan. Pagkatapos ng pasok sa ospital, dumidiretso kagad ito sa bahay ng lola na malapit lang sa kanilang tahanan. May mga araw na inaalalayan niya itong manggamot. Ayon sa lola, madali lang natuto ang apo dahil madali lang nitong natutukoy ang sanhi ng pagkakasakit ng pasyente. Dala ito ng kakayahan niyang makita ang mga nilalang na nanggagambala. Nagagawa niya ding gamutin ang mga pasyente na hindi kailangan ng medikal na atensyon sa trabaho. Hindi siya doktor, pero nagagawa niyang magpagaling kahit anong klase ng sakit. Habang lumalawak ang kaalaman ng dalaga, mas dumadami ang mga naiinggit sa kanya, partikular sa pinapasukan. Madalas, pasyente mismo ang naghahanap sa kanya. Kahit wala pang doktor na nakatoka. Basta nandyan ang dalaga ay siya na mismo ang kumukonsulta. Hindi alintana na sa kanyang pagtulong. May maaapakang mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Aba, hindi ka Dr. Rika. Nagsasanay ka pa lang dito. Akala mo kung sino kang magaling ah. Kung ganito ang usapan, dapat pala'y wala kami sa posisyon namin. Mukhang hindi mo kami nare-respeto. Tandaan mo, mas mataas ang kasanayan namin kung ikukumpara sa'yo. Kuha mo?
Wika ni Dr. Dino. Naiintindihan ko po. Makakaasa po kayo na hindi na ako mangingialam. Hindi ko po intensyon na magmagaling. Ang sa akin lang, nakikita mong maligno, espiritu at engkanto. Sino ko ba sa akala mo? Ito ang isaksak mo sa baga mo, ha? Walang ganun. Saka, para kang baliw eh. Wika ni Dr. Dino at tuluyan ng umalis. Napatango na lang si Rika sa mga narinig. Lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Nais man sanang tumulo ng luha. Pero sa bawat madadaanan niya, may pasyenteng nakahilera sa pasilyo. Nakakasalubong niya ang mga kaluluwa na nakatingin sa kanya. Hinahayaan niya lamang ito. Nag-ayos na ng mga gamit at nagpa siyang umuwi na lamang. Hindi kinaya ng kalooban ang mga narinig. Wala namang ibang gusto si Rika kung hindi makatulong. Lalo na kung wala si Dr. Dino o kung alam niyang hindi kailangan ng medisina. Habang naglalakad, may nakasalubong siya na isang matanda kasama ang apo. Hindi makalakad dahil sa pamamaga ng mga paa. Aalalayan niya sana ito nang masipat na Rika ang itim na usok na nakasunod sa dalawa. Kinilabutan ng dalaga nang maramdaman ang mabigat na enerhiya. Alam niyang may mali sa nangyayari sa bata. Gusto niya sanang kausapin ang matanda. Ngunit biglang may isang kasamahan niya na umalalay dito. Napabuntong hininga si Rika. Napatingin sa mga ito habang papasok sa kwarto. Dahil sa sinabi ng doktor, hindi ito matanggal sa isipan niya, kaya natiis niyang talikuran ang lahat. Sakay ng habal-habal, mabilis siyang nakauwi ng tahanan at dumiretso sa kwarto. Hindi niya sinabi kung ano ang problema. Nagtataka ang mga magulang kung bakit maaga siyang umuwi. Aba Tope, ano bang problema ng anak mo? Hindi maipinta yung mukha nun. Nako, parang may nangyayaring hindi natin alam. Wika ni Nanay Tessa. Baka pagod lang sa trabaho kaya hayaan mong makapagpahinga. Mamaya kakausapin ko. Alam mo namang madalas siyang ganyan kapag ayaw niya yung paligid niya. Hayaan nating lumipas yung nararamdaman. Wika ni Tatay Tope. Ay, ikaw talagang tatay ka. Parang wala kang pake sa nararamdaman ng anak mo. Hindi na nga sanay sa atin yan dahil palagi niyang kasama yung lola niya. Wika ni Nanay Tessa. Umayos ka nga, Tessa, kumalma ka. Hayaan mo lang muna yung anak natin. Mula pagkabata ay bukang bibig na ni Rika ang pangalan ng lola. Kung masama ang kalooban, mas nakakapagsabi ito ng problema sa lola kaysa sa ina. Hinayaan na muna ng magulang ang anak. Hanggang sa kusa na itong lumabas ng kwarto at sinabi ang problema. Hindi na mapanatag ang puso ni Rika sa mga nakikita sa ospital. Kinausap niya ang mga magulang para mabigyan siya ng magandang payo. Nung una ay nag-aalangan pa ang mga ito na pumayag sa gusto niyang mangyari. Kung babalikan ba ang bata sa ospital o hindi. Anak, delikado ang gagawin mo. Isama mo na lang kaya ang lola mo nang may gagabay sa'yo sa oras na iba talaga ang nangyayari doon sa batang nakikita mo. Wika ni Nanay Tessa. May punto ang nanay mo, anak. Daanan mo lang ang lola mo at alam mong sasama yon sa'yo. O gusto mo, anak, ako na lang ang sasama nang maupakan ko yung nagpapasama ng loob ba? Pagpasalamat nila dahil sa'yo gumaganda ang imahe ng ospital nila. Mas nagagamit nila yung kakayahan mo kung titignan. Wika ni Tatay Tope. Hindi ko naman po tinitignan yung mga ganyang bagay.
Ang sa akin lang po makatulong. Pagkatapos po ng gabing to, titigil na po ako sa pagsasanay. Kapag nalaman po ni Doc Dino yung gagawin ko, sigurado pong magagalit yun eh. Tugon ni Rika. Bago dumilim ang paligid, nagpaalam na si Rika sa mga magulang at dinaanan ang lola upang may makasama. Hindi naman tumanggi ang lola, kaya nakampante si Rika na matutulungan ang bata. Sakay ng habal-habal, papunta sila sa ospital. Malakas ang naramdamang presensya ng matanda. Ay pa, hindi sana natatakot ako sa posibleng mangyari. Pero ngayon kasi, magkarga ka na ng pamproteksyon. Hindi basta-basta ang makakaengkwentro natin kung sakali. Wika ng lola. Opo lola, kinakabahan po ako sa pwedeng mangyari pero alam ko po, kung ano man po yung kahihinatnan, hindi po tayo papabayaan ng ama. Habang papasok ng ospital, panay ang ihip ng orasyon ni Rika. Hanggang sa umabot sa silid kung nasaan ang bata. Dahil wala namang pera ang pamilya ng pasyente, hindi man lang ito nakakuha ng maayos na kwarto. Nakaramdam ng pagkabahag ang dalawa. Nang makitang kalong-kalong ng lolo ang apo na hindi na tumitigil sa pag-iyak. Apo, wag ka munang lalapit ah. Tignan muna natin kung ano talaga yung nangyayari sa bata. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. May nakikita ka ba? Tanong ng lola. Meron po lola. Itim na usok po na nakapalibot sa lugar. Sa tingin ko po hindi ordinaryo eh. Halika na po lola. Pumunta po muna tayo sa bantay. Kailangan po nating alamin kung may gamot ba na ibinigay sa bata. Pero sana wala pa. Baka hindi na po natin mapagaling kapag may tinusok na dyan eh. Wika ni Rika. Sa nakikita mo, apo, anong gumagawa nito? Kakayanin mo bang matukoy? Gusto kong makita kung paano ito mareresolba. Isa ito sa mga mahihirap na gampanin nating may kakayahan. Nakikita natin o nararamdaman pero madalas, gumagamit ng sabulag ang mga kalabang elemento o nilalang para malinlang tayo. At isa pa, naudlot ang sasabihin ng lola nang dumating si Dr. Dino. Nilapitan ang maglola at mataray ang pagmumuka. Nakakunot ang noong humarap kay Rika. Alam ko kung bakit nandito ka. Tungkol kanina, pagpasensyahan mo na kung may masabi man akong hindi maganda. Napagtanto ko din na hindi maganda yung inasal ko sa'yo. Tatawagan sana kita dahil dyan sa pasyente. Gusto niyong pasukin. Hindi pa ako nakakapagpasya kung anong gamot ang itutulok sa kanya. Maraming mga pagsusulit ang kailangan dahil normal yung sistema ng bata. Maliban sa mga tuhod at dalawang paan na namamaga. Pampakalma lang sa sakit ang naitulok sa kanya mula kanina. Wika ni Dr. Dino. Ayos lang po yun. Pasensya din po kung nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Dok, pwede po bang ilipat yung bata sa mas maayos na kwarto? Ako na pong bahala sa bayad. Wala pong sakit yung bata maliban sa sumpa eh. Itim na engkanto po yung sumusunod sa kanila. Lalo na po sa bata. Mauubusan na po tayo ng oras eh. Sa susunod ko na po ipapaliwanag sa inyo. Tugon ni Rika. O siya, sige, magpapatawag ako ng maglilipat ha. Engkanto? Talagang naniniwala ka dun? Tanong ni Dr. Dino. Ngunit bigla siyang tinawag ng lola. Rika, apo, pumasok ka na. Nasa likod mo lang ako. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot sa anumang magpapakita sa'yo. May kung anong inusalang lola at inihip ito sa kanya. Lumakad ito papasok ng kwarto.
Nang akmang bubuksan ng kortina, may malamig na kamay ang humawak sa kanya. Napapitlag si Rika nang makita ang napakapangit na nilalang. Mukha itong kawal dahil sa kasuotan at meron ding kadena. Sinubukan siya nitong pigilan pero hindi nagpaawat si Rika. Sa kagustuhan niyang matulungan ng bata, hindi niya inisip ang panganib na nag-iintay sa kanya. Mabigat ang presensyang nakapalibot sa loob ng kwarto. Alam niyang merong panlilin lang na ginawa ang engkanto. Ipinalapag niya ang bata sa kama para masuri ng maayos. Nasaksihan ni Rika ang itim na usok. Biglang nagkahugis. Nagsalita sa harap ng dalaga. Ayaw namin ng gulo. Gusto naming bigyan ng leksyon ng batang to. Wika ng nilalang. Ano bang pwedeng gawin para mapagaling yung bata? Sigurado kung hindi niya sinasadya kung ano man yung nagawa niya. Kaya nakikiusap ako. Ayaw din namin ng gulo. Bigyan niyo kami ng pagkakataon para matama yung mali. Hanggang sa nabalot ng katahimikan ang lugar. Sa isang iglap, biglang nawala ang kaharap. Senyales ito sa dalaga na tinanggap ng mga nilalang ang pakiusap niya. Nakaramdam siya ng kung anong bumubulong sa kanya para sa gagawin. Nagusal ang dalaga. Inihip ito sa palad at hinaplas sa katawan ng bata. Habang ginagawa ito, tila sinapian ang dalaga ng kung anong nilalang. Minasahe niya ang buong katawan ng bata hanggang sa umaliwalas ang itsura. Maya-maya pa ay bigla nang nakatulog ang bata. Pansamantala lang po ito. Kaya kung may kinuha man po kayo sa puno na nasa gilid ng bahay nyo, ngayon pa lang po ibalik nyo na para hindi na po bumalik yung parusa sa bata. Babalik sila kapag hindi nyo po inayos yung pagkakamali nyo. Wika ni Rika. Sa natatandaan ko, may pinakuha kong sanga sa taas ng puno na pwedeng panggatong. Mahina na kasi ko kaya apo ko yung kumuha eh. Papaano kung naabo na yung sanga? Wika ng lolo. Lolo, baka po may kinuha yung bata nang hindi sinasabi sa inyo. Kaya po ganito yung galit nung nilalang. Kung mamarapatin niyo po sana, ipapalipat ko po kayo ng kwarto ngayon habang inaantay nating magsabi yung bata. Siya lang po yung susi para tuluyan siyang gumaling eh. Pumasok ang tutulong at inilipat sa kwarto ang bata. Hindi naman kalayuan ang binigay na kwarto. Pumasok na din ang doktor at ang lola. Tahimik lang ang mga ito habang tinitignan si Rika. Habang tinatapos ang ginagawa sa bata, walang tigil na nagpapasalamat ang lolo sa kanya. Minuto lang ang lumipas ay dumilat na ang bata. Lo, may pugad po ko nakita doon sa punong inakyatan ko. Nilipat ko lang po kasi maraming malalaking langgam sa puno. Para po ligtas po sila, nilipat ko po yung lagayan ng mga itlog. Pasensya na po nakakaabala po ako. Pwede na po ba kaming umuwi? Hindi na po sumasakit yung mga paa ko eh. Wala din po kaming pambayad sa ospital. Wika ng bata. Ipangako mo sa akin na ibabalik mo yung kinuha mo Malamang hindi ordinaryong itlog yun sa kalolo. Mabait yung mga engkantong naninirahan sa puno nyo. Lagi po nila kayong inaalalayan sa buhay kaso hindi nyo po yata napapansin kaya bukas sa bukas po, paglabas nyo manghingi po kayo ng tawad. Sa pamamagitan po ng pag-alay ng prutas ang pinakamahalaga. Ibalik nyo din po sa pwesto yung nakuha nyo. Wika ni Rika. Pa, nakikita mo ba sila? Wala na po. Lola, nangingitlog pala yung mga yun? Apo, hindi itlog ang sinasabi nila.
Mapanlin lang ang mga nilalang kung ano man yon. Kailangan nila itong maibalik dahil hindi yun sa kanila. Ang hirap maniwala pero salamat Riga ha. Sa susunod na pasyente ko, gusto kong ikaw yung aalalay. Wika ni Dr. Dino. Napatango ang dalaga. Doon nagpalipas ng gabi ang maglola para matiyak na maayos na ang bata. Kinabukasan naging maayos na ang lagay nito. Nakakalakad na kahit medyo paika-ika. Tanging pasasalamat lang ang naibigay ng maglolo sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Bumisita ang bata upang magpaabot ng personal na pasalamat. Naging matunog din sa ospital ang mga nangyari kaya magmula noon, nakakuha din ng papuri sa doktor at mga kasama ng dalaga. Sa ngayon, dahil hindi nagaano kalakihan ng sahod, nag-ibang bansa si Rika. Sa kasalukuyan maganda ang naging buhay at may sarili ng pamilya. Pero dahil gusto niyang maibahagi ang karanasan, patunay na may mga taong bukas ang ikatlong mata. Gustong ibahagi ang mga karanasang nagagamit niya hanggang sa ngayon. Mga aral na naipasa sa kanya ng lola na manggagamot. Pansin ko sa kwento talagang yung mga doktor, mga nurse, hindi lang sila nanggagamot para sa pera na nakukuha nila. May mga doktor talaga o nurse na ginagampanan yung sinumpaan nilang tungkulin na alagaan at kalingain ng mundo. Naway pagkuhanan natin ng inspirasyon ng kwentong ito at para sa lahat ng mga manggagamot, saludo sa inyo. Maraming salamat. Abangan natin ang susunod na kwento. Paalam.